course, ang Masungi, para sa hindi po nakakaalam, it's a very popular hiking destination, no? It's open to the public, pwede kayong mag-hiking dyan. Merong rainforest landscape at home to 400 species of flora and fauna, birds, monkeys, lizards, snakes, at marami pang iba. Ito daw, Jurassic plant, Patpi. It's a rare plant only in Luzon, is found in Masungi. So there are talagang, alam mo, yung attraction sa mga nature lovers na pumunta sa Masungi. So narito na, Ann, bago ka namin hinga ng reaksyon dito sa pahayag, sa post ni Leonardo DiCaprio at saka dito sa statement, official statement ng DNR in reaction to that, malaman lang natin, para lang sa kaalaman din, no, balikan natin itong Masungi Geo-Reserve that you are protecting. Although bahagyang pinahapyawan ni Leonardo na noong 1990s, talaga there was massive deforestation. Kalbong-kalbo na yung ilang areas dyan. So, ibalik mo lang kami dun sa konting historical background, ng backstory ng Masungi, Ann. Sige, oo. Yung Masungi, ang puso nito nasa konserbasyon ng isang limestone landscape na matatagpuan. 1 oras at kalahati lang ang layo mula sa Metro Manila. Bagamat nagsimulang maging popular yung brand ng Masungi Geo-Reserve noong 2015 lang, dahil doon namin sinimulahan yung foundation, nagsimula yung konserbasyon sa lugar na to noong 1990s pa, no? At yung sinasabi ni Leo na deforested yung lugar na ito nung mga panahon na yon. Kung titignan natin yung mga records ng DNR, mga memorandums ng iba't ibang mga sekretarya, klaro doon natalamak yung land grabbing na nangyayari sa mga lugar na to. At nagsimula yung proyekto dito, sa totoo lang, mula sa engineering firm ng aking tatay, kung saan meron silang isang joint venture project na panalunan gamit ang isang bidding sa lugar na to. Maraming nangyari, long story short, hindi naging successful yung housing project for a number of reasons, no? Pero ni-require pa rin ng DNR na ibigay yung share nila sa kanila. At dahil dyan, kaya kami nagkaroon ng pagkakataon ngayon na kahit paano i-modify ng konti yung konsepto sa lugar para gawing itong mas naka-incline towards conservation at reforestation imbis na development, no? So very unique circumstances. Pero ito rin actually ay isang modelong pang-konserbasyon, pang-pondo ng konserbasyon internationally. Kaya yun, we look out to international models for these. Ngayon, sorry ang haba, no? Pero long story short, fast forward 2017, nagkaroon naman kami ng isang agreement kasama si Secretary Gina Lopez para pangalagaan through the foundation to, no? Yung remainder ng rock spine, no, na hanggang ngayon ay vulnerable pa rin sa mga aktibidad na nakakasira sa lugar. Yan ang summary. Okay. So, Miss Ann, maybe you can help explain bakit sinasabi ng DNR na tapos na, no? It's over. And in the first place nga daw illegal. But you're saying that there was an agreement signed with former Secretary Gina Lopez regarding this conservation of Masungi Geo-Reserve. So, do you agree with the pronouncement of DNR na illegal, no one is above the law, na yung pagkukuha ninyo ng bayad sa mga pumupunta dyan sa park ay illegal? Syempre, I don't agree with it, no? I agree that no one is above the law. And our agreement stands. Buhay pa ito. No? Mga plano namin na pagbabago ng modelo ng lugar para mas low impact ang activities, imbis na high impact. Again, hindi ito yung reforestation area, no? Kung nasaan yung mga kinikriticize nilang mga aktibidad. Yung pagkakaroon nun was even affirmed by the local government unit and the DNR in the past. So, ayan, nakakatawa at nakakagambala na biglang about face sila pagdating sa mga ganitong issues, no? Especially after we surfaced more issues doon sa watershed area. Hindi nga tayo above the law, pero pagdating naman sa mga reforestation site, pagdating sa mga sensitibong lugar, yung mga environmental laws natin, dapat talaga pinapatupad pabor sa konserbasyon. No? Yan yung nakasulat sa protected area law natin mismo. Napakaklarong nakasulat doon na may rule of construction. Dapat in favor of conservation. Kung malabo, in favor of conservation. Ang problema, yung mga batas natin ngayon, parang tila
ini-implement o ini-interpret, no, para protektahan yung mga mas destruktibong mga aktibidad. Kaya gaya na nakikita natin, yung quarrying, yung land grabbing, yung mga aktibidad kagaya ng nangyayari sa Chocolate Hills, no, hindi lang nakakasira, pero kahit nga agreement, wala. No? Nakikita natin yung mga ilang mga interest na siguro meron ding nakakausap sa gobyerno kung ano-anong mga loopholes yung ginagamit para payagan yung mga ganitong aktibidad sa loob. Sa kabilang banda, yung mga conservation project na dapat nga pinapatupad dito sa loob, ini-enable, yun pa yung mga pinapersecute at saka sinastifle. No? Wala namang mali sa pagiging isang inobasyon pagdating sa pangangalaga ng kalikasan. Kahit yung inaypas law natin, hindi nililimit yung mga pagkilos na yan. Ang pinakaklaro, black and white, ay pagdating doon sa mga illegal na aktibidad, meron pang ang fine per day na dapat pinapatupad. No? So napaka-evident ng double standard. At yung mga binabanggit nilang ito, yung statement nila na to, no, only really pinapakita nito kung bakit kailangan ng interbasyon, bakit kailangan na ng tulong ng presidente. No? Kasi ito, yung mga binibigay ko sa inyong sagot ngayon, in-address na natin to in the past. Yes. And yet, parehong bukang bibig, no? Walang movement pagdating sa diskusyon. So again, ito kasi si Environment Secretary Yulo has Yulo Loizaga, correct, no? Has threatened to cancel, no, yung memorandum of agreement that you have with DNR. Ano ang mangyayari kapag nakansela nga yung MOA na yan? Ay nako, babalik na naman yung lugar doon sa mga grupo na makakasira rito. No? Hindi lang bahagi ng protected area yung pinag-uusapan natin pagdating sa reforestation. Upper reaches ito ng protected area, yung mga pinakasensitibong lugar ng protected area. At base nga doon sa nakikita natin, yung Project Transform na sinasabi ni Secretary Yulo na papalit doon sa organisasyon na nangalaga dito ng dekada-dekada, no? Mga individual na nangalaga dito ng dekada-dekada. Ito basically yung mga grupo na nireklamo natin, no? Yung mga resource persons nila, yung mga grupo na to sa kabilang banda, yun nga, hinihintay pa natin yung talakayan kasama yung DNR. Sa totoo lang, kung hindi ako nasa unahan ng lahat ng issue na ito at nasa field na humaharap sa mga harassments na ito, nakakatawa na eh. Nakakatawa na kasi hindi lang ecosystem services ang pinag-uusapan natin o yung tulong nito sa komunidad, sa sambayan ng Pilipino, no? Pero ngayon na nasa green economy na tayo at yung Pilipinas has been capitalizing on green bonds and green investments. Parang napakaklaro ng cost-benefit analysis. Ipakita natin na kaya ng Pilipinas mas titindi yung mga investments for sustainability and conservation. Ngayon, asan tayo? Balik tayo doon sa panawagan kahit na mga international figures lang to implement the basics. Let's knit together. Sunnet 25.